Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, Yahweh, for He is worthy to be praised and adored. He is holy, He is just, He is righteous. And so, He wants us to be like Him because He created us in His image and likeness. He wonderfully created us. And we look like our Father. And for us to be cleansed, to be saved, to claim our birthright as children of the Almighty Father, we must believe in Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son, so that whoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung sino ang maniniwala kay Jesus Christ, na siya ay ipinadala ni Almighty Father sa atin to save us, to redeem us, to cleanse us by His precious blood, we will be saved. We will not suffer death. We will claim our inheritance, our birthright, because we are the treasures of our Father. And I thank the Holy Spirit for always reminding us to obey our Father, reminding us of the teachings of Jesus Christ, showering us with wisdom and knowledge, the spirit of discernment, speaking in tongues, spirit of prophecy, spirit of miracles, gift of healing, gift of discernment. So those are all gifts because we are special. And our Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit lives in our hearts. We are the temple of the Almighty Father. We are the church if we gather together as one, singleness of heart. Pag singleness of heart, it means we love our Father, we love Jesus Christ, and we love the Holy Spirit. We obey our Father, we believe in Jesus Christ, and the Holy Spirit is giving us fruits and gifts. We are the apple of the eye of our Father, not the angels, but us. God created us a little lower than the angels, but Jesus Christ saved us. And in the resurrection of the saints, sino ang mga saints? Those who believe in Jesus Christ. Mas magiging angat ang mga souls of the people than the angels. Magiging ka-level natin si Jesus Christ. Don't you know that? Because we are not His servants anymore. Jesus said, I don't want to call you servants anymore. I will not call you servants, but friends. Which means to say, inile-level niya tayo sa Kanya. And He wants us to reign with Him. Gusto niya, isinashare niya sa atin ang kanyang kingdom. Ibinigay ni Almighty Father ang power, dominion, and authority kay Jesus Christ. Everything. At si Jesus Christ, isinashare naman niya yun sa atin. Kaya itinataas tayo ni Jesus Christ. If we humble ourselves before our Father and Jesus Christ, He will lift us up.
Unang-una pa lang, itinaas na tayo ni Almighty Father by creating us in His image and likeness. Doon pa lang, makikita na natin that our Father loves us. And His grand master plan is for us to live with Him. To live with Jesus Christ. We are the bride of Jesus. Pag sinasabing bride of Jesus, it's like adopted sons and daughters na rin tayo. Pag adopted sons and daughters or bride of Jesus, kung magiging bride of Jesus tayo, no? Kung ano ang meron si Jesus, yun meron din tayo. 'Di ba? Pag mag-asawa, no? Inihahalin tulad kasi yung kaya tinatawag na bride of Jesus. Inihahalin tulad 'yon sa mag-asawa, no? Pero yun ay spiritual, hindi yun yung physical. Na inihahalin tulad yung kung ano ang meron ng asawa mo, meron ka rin. Yun ang ibig sabihin ng bride of Jesus. Kung ano ang meron si Jesus Christ, isinashare sa atin. We are important. May mga tao, they have low self-esteem. Dumadaan ang tao sa low self-esteem dahil hindi niya kilala ang sarili niya, hindi niya alam kung sino siya. At dumaan din ako doon. But the Almighty Father created us in His image and likeness. Kaya we are important in our Father's eye. We are important in Jesus' eye. So if you think that there's no hope anymore, there is hope in Jesus Christ. We have a hope in a future. It's hard to live in this world. Because of so many trials and tribulations. It's a test for us. But we must overcome those tests by trusting in Jesus Christ and believing in the words of our Father. His promises will never fail. And the life that we have here on earth, it's just temporary because we are sojourners. We are like living in a tent. Temporary. Kaya nga, nung sa Old Covenant, meron silang celebrate na Feast of the Tabernacle or Sukkot, Feast of Sukkot, nung time na sila ay nasa desert kasi it's temporary yon. Sojourners. Tayo rin, we are sojourners of this world. It's temporary. Our real home, permanent home is with our Father. And we are all brethren. Magkakapatid tayong lahat. Kahit na magulang mo, brethren mo sila. Kahit na lolo't lola mo, brethren mo sila. Ang pagkakaiba nga lang, ginamit ni Almighty Father ang ating mga ninuno or yung lineage natin para tayo may panganak dito sa mundo. Dahil anong sabi ni Almighty Father dito sa Book of Genesis chapter 1 na binasa natin? Go forth and multiply. Subdue the earth. Sakupin ninyo ang mundo. Magpakadami kayo. Bakit? Madaming blessings na ginawa si Almighty Father na we don't have to be afraid of anything. Ginawa niya yung mga animals, ginawa niya yung mga lumilipad, yung mga lumalahoy, mga naglalakad, creeping things. They are all for us. The fruits, the trees, it's for us. Day and night, ginawa ni Almighty Father. Nilagyan niya tayo ng sun and moon and stars. It's for us. Para meron tayong liwanag sa pag night time. At merong sun na ibinigay si Almighty Father. Para saan? Para rin sa atin.
So, ang unang-una, no? Unang-una, tubig. Buong mundo, tubig. Wala pang light. Ha? Sa verse 2 ng Genesis chapter 1, verse 2. The Spirit of God was hovering over the face of the earth. So, it's not the Big Bang Theory. Kasi yung Big Bang Theory, may sumabog, nag-collide, and then namuo, para nagkaroon ng life form yon. Wala namang water. Kailangan ng water para magkaroon ng life. So, yung Big Bang Theory na yon, it's just a theory, lies of the evil one. At mas nauna pa itong Bible, Book of Genesis, kumpara sa science book na binabasa ninyo sa mga philosophers, no? At yung unang philosopher, sino? Hindi si Thales, si King Solomon. Full of wisdom and knowledge. Kaya na-obsessed ngayon ang Greece or ang mga Greeks kay Solomon. Dahil ang daming alam ni Solomon. Kaya pag uwi nila ng Greece, ang daming alam ni Solomon na pag-usapan natin to. Ang daming invento pala, no? Ang daming na-invent nung time ng mga kings, yung catapult. Sa kanila na-invent, no? Ang mga Jew. Akala ng mga tao, the catapult was invented by the Greeks. No, it's not. It was invented by the Jews. Kingdom of Judah. Huh? So, yung first day, anong meron sa first day? Dahil may puro mga tubig na, anong ginawa ni Almighty Father? Nilagyan niya ng light. Nagkaroon ng day and night. After magkaroon ng day and night, nagkaroon naman ng firmament na hiwalay ang water. Buo yung water. Nagkaroon ng firmament na hiwalay sa taas at sa ibaba. Ha? May water sa itaas, may water sa ibaba. Ngayon, pag naggagawa, gamit kayo ng telescope, tumitingin kayo sa sky, anong nakikita ninyo? May sun, may moon, may mga nagtitwinkle-twinkle. Doon yung mga nakikita, may mga stars, no? And yung mga bilog-bilog na nakikita ninyo, ano yun? Bubbles. Okay? Hindi yun planets. Bubbles yun. na kaya may ilaw din sila, it's because nagre-reflect galing sa sun and sa stars. Alam niyo naman yung water, di ba? Pag yung bubble sa tubig na sinaga ng araw, umiilaw din yung water. Nagpo-produce ng iba-ibang mga colors. Kaya bubbles yun. Kaya nakikita niyo yung planet na sinasabi ninyo, bilog, di ba? Kasi nga, yung bubbles, bilog. And then after ng firmament, that's the second day, no? So, nung unang araw, day and night. And then, nagkaroon ng firmament. Yun ang second day. Yung third day, ano ang nangyari sa third day? Nagkaroon ng dry land at nagkaroon ng mga tanim. That's the third day. The fourth day, ano ang nagawa? Sa pang-apat na araw, ano ang ginawa ni Almighty Father? Pang-apat pa lang na araw, ginawa na niya ang sun, moon, and stars. That's the fourth day. Mas nauna pang gawin ang mga halaman at ang mga trees kumpara sa sun at saka sa moon at saka sa stars. And then, that's the fourth day. And then on the fifth day, ano ang ginawa? Ang ginawa sa fifth day ay mga creatures na lumilipad at lumalangoy. No? Lumilipad at lumalangoy.
Up to now, hindi pa natin alam kung ano ang lahat ng mga fish na nasa ilalim ng dagat. Hindi pa natin nakikita lahat. Ha? Tapos ngayon may plano kayo magpunta ng ibang planeta. Samantalang yung dagat pa, hindi pa natin nakikita yung pinaka ilalim. At maraming mga caves sa ilalim ng dagat, hindi pa yung na-check. Tapos ngayon nakapunta na kayo sa ibang planeta. Sinong maniniwala? Sino? Kasi tinuturo yon sa school, ha? Sino ngayon ang namamayani dito sa mundo? It's the evil one. Puro kasinungalingan. Kaya pinapagawa kami dati sa illustration board. Gawa ka ng planet tapos sa bilog-bilog yon. Ba't pa iba-iba ang kulay? hindi ako nakapasa. Kasi nga, ano ba? Red planet. Tapos anong color ito? O blue planet, yung Earth may blue, parang marble. O ibang planet naman, anong kulay? O pag may bilog, Saturn daw. O ano ba yung ibang ano dyan? Ba't pare-pareho? Ang gulong itsura. Hindi ako nakapasa. Saan galing yung word na Saturn? Saturn, Satanas yon, ha? Doon galing yung word na Saturn. Evil yon. Tingnan mo, lahat galing sa mga kadumihan. Lahat galing sa mythology. Yung mga names ng planet. Pati yung names ng ating days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. Lahat galing sa mythology. Gawa ni Satan. Hindi naman nilagyan ni Almighty Father ng name ang Monday, Tuesday eh. Yung Thursday, saan galing? Okay? Thor, Thursday. Okay? Yung Tuesday, Martes, galing kay Mars. Ano ba yung Wednesday? Miyerkules. I-search nyo kung saan ang history, kung saan galing ang mga names ng days at names ng months na ibinigay sa atin ng Roman Empire, Gregorian calendar. Kasi noong time na yon, Roman Empire ang malakas. Kaya nga, they were the ones who killed Jesus Christ, who crucified Jesus Christ on the cross, the Romans. Kaya mga Roman soldiers nagpako kay Jesus Christ. Bumastos kay Jesus Christ. Roman soldiers. Pero pinatawad sila ni Jesus Christ. So, that's the fifth day na mga ibon. At fish. Kasama na yung dugong or manatee. English kasi ng dugong, manatee. Ano ba yung mga stingray, basta galing dagat. Talaba, tulya, limango, yung mga ganon. Basta galing sa tubig, no? So that's the fifth day. Sa sixth day, ano ang ginawa ni Almighty Father? Mga naglalakad naman dito sa lupa. Mga elepante, tiger, lion, panther, dogs. Ano ba yun? Aardvark, bear, cheetah, sloth, ano pa ba? Snakes, worms, insects. So that's the fifth day. Kasabay natin sixth day pala, sorry. Sixth day, ha? Kasi yung fifth day nga, yung creatures na dagat na lumilipad at lumalangoy. Sa sixth day tayo. Kasama yung mga animals. Kaya tayo, minsan ugali tayo na animals kasi ginagaya natin yung mga ugali ng mga animals.
buffalo, tsaka ano ba yun? Lambs, goats. Sabi ng Almighty Father, be fruitful and multiply. Magpadami, hindi responsible parenthood, hindi ano tawag doon, yung family planning. Walang ganong inuutos si Almighty Father. Fill the earth. Punuin nyo ang mundo and subdue it. Sakupin ninyo, punuin ninyo, sakupin ninyo ang mundo. Ang lawak ng lupa ng mundo, kasya tayong lahat. Swapang lang ang mga tao. Mahal ang mag-travel. Ang daming hahanapin. Meron ka bang ganyan? Meron ka bang ganyan parang pag-travel ka? Business. Ha? Ginawang business. Ang daming lugar na walang tao. Gusto ko sa probinsya nga lang, di ba? Ang daming mga bundok na pwede kang puntahan. O, wala naman tao rito sa bundok. Akala ko ba nagkakasikipan na mga tao sa bundok? Hindi naman. Maraming namamatay, marami rin ipinapanganak. So, balance. Binabalance si Almighty Father. Bakit? Kasi siya nag-create ng mundo. Alam niya. Ha? Huwag tayong magmagaling. Dami yung mga invento, meron pa kayo mga agenda na ginagawa. Hindi mangyayari yan. Sisirain yan ni Almighty Father dahil yan ay kayabangan ng tao. Hindi kaya natin yan. Gagawa tayo agenda, yung plano natin, matutupad dyan. Sige, kahit magsama-sama kayong lahat. Sisirain ang plano nyo ni Almighty Father. Anong sabi ni Almighty Father sa mga trees o mga pagkain natin? Pati yung mga in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. And God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the 6th day. So sa ika-6th day tayo ginawa. So ano yung rest day? Sabbath day, that's the 7th day. Nagpahinga si Almighty Father. So kung i-apply naman natin to ngayon sa buhay natin, yung first day, yung fertilization, i-check nyo, nagme-mesh, ha? Consistent sa buhay ng tao, yung first day up to the 6th day. Tungkol sa fertilization, sa mitosis or the division of cells. At saka dun sa pagpanganak ng tao. Pagkapanganak ng tao, ano nangyari? Nalalaman natin na merong bad, good. At sa 5th day, nakaka-experience tayo ng trials and tribulations. Merong kung ano-ano mga bagay tayong dapat na mai-experience. And on the 6th day, perfection. Tao na. Pag tao na, kamukha na ni Almighty Father, punta na tayo dito sa Genesis chapter 2. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. Tapos na. Tapos na. 6 days ginawa ni Almighty Father. Nandito tayo sa mundo. Simula nung we were fertilized egg tayo, na-fertilize tayo ng ating mga magulang, up to the time ng perfection natin na tayo ay pwede nang i-harvest. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. Tapos, after ng harvest is rest day. And on the 7th day, that's the rest day, God ended His work, which He had done, and He rested on the 7th day.
from all his work which he had done. Then God blessed the seventh day and sanctified it. Kaya importante sa atin ang seventh day. It's not Sunday or it's not Sabbath day, but the seventh day of our lives. Dahil dapat from the first day up to the sixth day, we obey our Father so that we may find our rest on the seventh day of our lives. Makauwi tayo sa tatay natin, makapagpahinga tayo. Dahil mahaba ang nilakbay natin dito sa mundo. Marami tayong mga na-experience. Kailangan natin magpahinga. Gusto ko na magpahinga. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Gaya ni Daniel, ano sabi kay Daniel? But you go your way till the end, for you shall rest. So that's the seventh day of his life, yung magkakaroon na siya ng rest. And will arise to your inheritance at the end of days. So yung hindi pa niya nakukuha ang kanyang inheritance, sama-sama tayo, iniipon tayo muna ni Almighty Father bago natin makuha ang ating inheritance, once and for all. And that's in the book of Revelation chapter 20. Paano natin makukuha ang ating rest? Sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 11 verse 28. Come to me, lumapit tayo kay Jesus Christ. Dahil siya ang ating Savior. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Walang prophet na nagbigay o nagsabi na magbibigay siya ng rest. Si Jesus lang. Walang apostle na nagsasabi na siya ay magbibigay ng rest. Hindi sinabi ni Mary na magbibigay siya ng rest sa mga tao. Sino nagsabi? Si Jesus Christ, because Jesus Christ is God. Sino nagsabi? Sabi ni Almighty Father, may rest, di ba, si Almighty Father, because He is God. And so, Jesus also is God like the Almighty Father. Although magkaiba si Almighty Father kay Jesus Christ. So now we know that Jesus Christ is also God. Ang daming proof sa Bible tayo nakikita, hindi ko maintindihan sa ibang mga tao. Bakit hindi nila nakikita ito? Hindi ba sila nagbabasa ng Bible? And I thank my Father and Jesus Christ through the power of the Holy Spirit for teaching me these things. Hindi ko ito nakuha sa mga books. No, I read the Bible. Verse 4 of Genesis chapter 2. This is the history of the heavens and the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. So, sino ang nagsulat nito? Sino ang kausap ni Almighty Father? The Almighty Father was talking to Moses. When Moses was in Mount Sinai with the Almighty Father laid these things to Moses. Kaya si Moses, he wrote this with the Almighty Father relaying to him what happened when He created the world. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. This is the Pentateuch, itong Genesis, the first book, kasali sa Torah, na binabasa ng mga Jew, and kasama sa Book of Law. It's a manual. Yung mga kings, natuwa si Josiah when he saw the Book of Law na nahanap nila sa temple. Dahil nakita nila yung manual on what to do. Nakita nila lahat, and they were very pleased. That's why they held a celebration, si Josiah.
King Josiah, Kingdom of Judah. Nasa 2nd Chronicles and 2nd Kings. Si Josiah. Babalik ka na, focus tayo dito ha. Babalik na naman ako sa Josiah. Balik ulit tayo sa Genesis. So nakikita natin magkakadugtong, di ba? Yung story. Nakikita mo Iska. Pero tutulugan mo lang yung sarili mo. Iska, natutulog ka lang eh. Ba't natutulog ka lang? Pag pinapanood mo yung sarili mo, natutulog ka? Ang bilis mo makatulog? This is the history of the heavens and the earth. When they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. So, ang mundo, according sa Bible, according sa Book of Law, create ni Almighty Father, ginawa ni Almighty Father, salita to ni Almighty Father. Mas naniniwala ako kay Almighty Father kaysa sa mga gawa ng tao. Ang tao sinungaling. Hindi ba pagkakatiwalaan? Maniniwala ako sa Bible. Yung mga books na ginagawa ng mga tao dito sa mundo, nare-revised, naiiba. Ang Bible hindi nare-revised. Salita ni Almighty Father, the manual of our lives. So, ang mundo ay ganito. Not really this one, but somewhat like this, no? It looks like this, somewhat like this na flat siya. And then, asan ang sun? Example, this is the sun. Umiikot yung sun dito. And then, yung gitna, yung Arctic, at saka yung Antarctica. Kaya may snow doon, tsaka yung Antarctica, hindi sila masyado nadadala na aarawan. Kaya ang naaarawan lang usually, itong gitna. Yung gitna. So, yung gitna, yung medyo gilid, ito medyo gilid dito, pero yung itong pinaka middle and the outermost part hindi masyado naaarawan. That's Arctic and Antarctica. Walang nakatira dito sa Antarctica. Antarctica ba to? Nagkakabaliktad kasi ako eh. Nagkakabaliktad kasi ako eh. North Pole. Ano ba yung North Pole? Arctic. Pag North Pole, Arctic. Dito sa North Pole. So, yung sun and the moon, umiikot sila. Pero yung stars, stay put lang sila. Standby lang yung stars. So, kaya, tapos sometimes, nagmi-meet yung moon at saka yung sun. Kaya nagkakaroon ng eclipse. Pero umiikot silang ganon. Yon ang dinidescribe sa Bible. Ito ang maniniwala ako sa Bible. Hindi na-revise ang Bible. Yung mga libro ninyo, ay nawala na naman yung planet Pluto, wala na yon. O sige, wala na pala. O ibig sabihin, mali kayo. Mali ang turo sa school. Galing yun sa mga philosophers. Na yung originally na philosopher ay si Solomon, hindi naman niya sinabi yon. Wala siyang sinabing ganito, si Solomon. Invento lang ng mga Greeks. Papabida. And then yung mga Greeks, sa kanila nag-umpisa yung mga mythology. Iba-ibang mga gods and goddesses. Kasi nga, sila ay naniniwala sa paganism and mga wooden images and carved images and molded images. Mga Greeks. Kaya marami silang Diyos. Nainggit naman ang Roman Empire. Gumawa naman sila ng Roman mythology. Dahil dati, Greek mythology. Teka muna, magaling din kami. Gagawa kami ng sarili naming mythology, sabi ng mga ng Roman Empire. Gumawa sila ngayon ng Roman mythology. Okay? Kasi inggit nga yung Romans or Rome sa Greece dahil feeling nila ang talino ng mga Greeks. Nakalagay naman sa Book of Acts, no, na yung mga tao sa Greece,
Yun ang kanilang focus. Imbis na magchismisan sila, ang pagchichismisan na paano nangyari ang mundo. Ito ba ang nangyari? Paano ang pag-compute? Obsessed sila sa wisdom and knowledge. Dahil nga, nakuha nila yon kay King Solomon nung nag-travel sila to Jerusalem. Mas naunang nabuhay si Solomon kumpara sa mga philosophers na sinasabi ninyo, ha? Sino bang kausap ko? Wala na katulad si Solomon. He's full of wisdom and knowledge. Wala na siyang katulad. Kaya mga philosophers, wala yan. Tapos na ba tayo dito? Balik na. So, when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens, before any plant of the field was in the earth. So, ito naman sa chapter 2, no? In-explain further kung ano nangyari. Kasi from yung Genesis chapter 1, 1 to 6 days yon. Ngayon, in-explain dito, expound further, no? Verse 5, before any plant of the field was in the earth, nung wala pang plant, and before any herb of the field had grown, wala pang tumutubo, for the Lord God had not caused it to rain on the earth. Walang ulan. For there was no man to till the ground. Walang tao. Kaya walang ulan, hindi pa na pwedeng lagyan ng ulan kasi walang tao. Pero anong ginawa ni Almighty Father? But a mist went up from the earth. Alam natin yung mist? Ha? Alam niyo ba yung mist? Alam ba yung mist? Ikaw na nanonood nito. Hamog. Or tiny water droplets. Yun ang ginawa ni Almighty Father. Saan ngayon galing yung mist? Went up from the earth. Which means to say, under the earth. Kasi nga, yung mundo, gawa ng water above and water below. So, water below, nagpa-burst si Almighty Father ng water. Kaya nagkaroon ng mist. And water the whole face of the ground. So, kaya nagkakaroon ng water. May mga springs. And at the same time, may mga geyser. Yung geyser, biglang tubig yun sa ilalim na mainit. Alam mo yung mga hot spring, parang ganun, pero iba yung geyser. Bigla lang siyang tumataas ng ganun, no? Parang dinidiligan yung garden na automatic or automated. So, merong tumataas na water na ganun. And then yung water na ganun, galing sa ilalim ng ground, ng earth. Tumataas ng, pagtaas ng ganun, syempre, hindi na siya mainit. Lumalamig na siya, nagko-cool down na siya. So, nadidiligan ngayon yung ground. Nadidiligan ngayon yung ground. After that, and the Lord God formed man of the dust of the ground. So, Almighty Father, He created man in His image and likeness. Paano niya ginawa? Kumuha siya ng dust sa ground. Naging clay, no? Naging clay na buo, and breathe into His nostrils the breath of life. So si Almighty Father, nilagyan niya tayo ng hininga sa ilong. Sa ilong. Into His nostrils the breath of life, or the breath of life, and man became a living being. Nabuhay ang tao dahil si Almighty Father, nilagyan niya tayo ng hininga sa ilong. Nakala ilong ko. Nilagyan tayo ng hininga sa ilong. He breathed into His nostrils. So, ito, kunyari, ay isang tao. Hiningahan ni Almighty Father sa ilong. Nagkaroon ng life. Nagbeat yung heart. And man became a living being. Our Father is wonderful, amazing. He's amazing. Baka sabi, ay magic. Hindi ito magic. It's the power of the Almighty Father. Omniscient, omnipotent, omnipresent.
to Almighty Father. So that's the 6th day, no? Then on verse 8 of Genesis chapter 2, the Lord God planted a garden eastward in Eden. Merong ginawang garden si Almighty Father. Eastward in Eden. Eden. Ano ang ibig sabihin ng Eden or Eden? Eden, then may delight or pleasure. Delight, pleasure. The root word of the word is related to the Hebrew verb that means to delight. Naintindihan natin? Eden, delight. Ha? So that's Eden, delight. In Hebrew, Eden means delight, pleasure, or paradise. Ngayon, pupunta naman tayo sa Luke chapter 23 verse 43. Ano ang sabi ni Jesus Christ sa magnanakaw na naniniwala yung magnanakaw kay Jesus Christ? Ano sabi ni Jesus Christ? Today, you will be with me in paradise. Yung meaning ng Eden, delight, pleasure, or paradise. Si Jesus Christ, hindi agad siya pumunta kay Almighty Father. Nawala siya for 3 days. Saan siya nagpunta? Today you will be with me in paradise. So where is paradise? It's in Eden. Nung nagkaroon ng flood ng Noah's Ark, nagkaroon ng flood, itong Garden of Eden, protected to by the Almighty Father dahil nilagyan niya ng cherubim. Hindi na-apektuhan ng Eden. Kaya, nung si Jesus Christ, nawala siya for 3 days. When He died on in the cross, He was crucified on the cross and died. Nawala siya for 3 days. Ang sabi niya sa magnanakaw, today you will be with me in paradise. So where's paradise? Eden means delight, pleasure, or paradise. Dito nagpunta si Jesus Christ. Kasi hindi pa siya nagpunta muna kay Almighty Father. After some time pa, mga di ba sabi ni Jesus, wag niyo akong hahawakan, hindi pa ako nakakabalik kay Almighty Father. So saan nagpunta si Jesus Christ? Siya nagpahinga sa Eden. At nakalagay din dito sa saan ba to? Sinulat ko to eh. The Son of Man will sa Matthew chapter 12 sa Matthew chapter 12 verse 39 to 41. Sabi ni Jesus, but He answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks a sign, and no sign will be given to it, except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So where's the heart of the earth? Pag sinasabing heart, ano ibig sabihin ng heart? Nagbi-beat yung heart. Yung heart, where's the heart? Doon nag-umpisa ang lahat. Saan nag-umpisa ang lahat ng buhay ng tao? Sa paradise, sa Eden, sa Garden of Eden. So, si Jesus Christ, nag-rest siya for 3 days and 3 nights at the heart of the earth, the Garden of Eden. Kasi may mga tao nagsasabi na si Jesus Christ, nagpunta daw siya sa sa impyerno. Hindi pwedeng mangyari yan. Dahil si Jesus Christ, He's pure, He's holy, He's just. Hindi siya pwedeng magpunta sa kadiliman or sa kadumihan. Hindi nga siya nagsalita ng masasama sa mga tao. So bakit siya pupunta? Doon,
para sa mga nasa impyerno. Hindi totoo yon. Maling turo yon. Wala sa Bible yon. Nasa culture and tradition yon. Bakit ko alam to? Wala sa book ito. Sinasabi ko wala sa book, pero nandito sa Bible. Nakikita natin. You read the Bible. Ask God's guidance through the power of the Holy Spirit, and He will teach you these things. Kita naman eh, hindi ba nakikita? So balik tayo ngayon sa Genesis. Tingnan nyo, pupunta tayo sa Genesis, pupunta tayo sa Book of Revelation, pupunta tayo sa Book of Luke, pupunta tayo sa Book of Matthew. Balik tayo, the Lord God planted a garden eastward in Eden. So protected tong Eden. And there He put the man whom He had formed. Magandang lugar yon. That's the heart of the earth. Because that's where the man was placed by the Almighty Father. First and foremost, dun niya inilagay. So that's the heart of the earth. That's the paradise, Eden. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa magnanakaw, today you will be with me in paradise. Nakapunta yung magnanakaw sa Eden. Isinama ni Jesus. Verse 9, and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Punta naman ngayon tayo sa Book of Revelation kasi binanggit yung tree of life. No? So yung tree of life, hindi naman ito in-uproot, ha? Hindi tinanggal yung tree of life kasi nga itong Eden, it's protected by the Almighty Father up to now. Kaya nga hindi nga mahanap itong Garden of Eden up to now. Protected by the Almighty Father. So the tree of life was in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Okay? Dito sa Revelation chapter 22. And He showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Kasi wala nang dagat sa panahon sa Book of Revelation, chapter 22. Tanggal na lahat. Everything is made new. Kaya nga, saan galing yung water of life? Pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. Galing kay Almighty Father, throne ni Almighty Father, at throne ng Lamb. Sino yung Lamb? Si Jesus Christ. Magkapareho, di ba? So, si Almighty Father is also God. Si Jesus Christ, itinaas ni Almighty Father. So, Jesus Christ is also God. Proof na naman that Jesus Christ is God. Hindi makita ng tao. Bakit? Ha? Kasi nungalingan ni Satan. Ilapit yung yung mga tao. Hindi naintindihan eh. At ayaw nilang tanggapin. Mas gusto nilang paniwalaan nila ang kanilang mga religious leaders. Saan nakuha ng mga religious leaders na yon ng kanilang mga katuruan? Sarili lang nilang desisyon. At sinasabi nila na ang kanilang religious leader daw ay isang prophet. Dumating na si Jesus Christ. Bakit magkakaroon pa ng ibang prophet? Once and for all nga, pinadala na nga si Jesus Christ, hindi pa naniwala. Ang last na prophet na dumating, na pinasulat na ni Jesus Christ ay ng Book of Revelation. Si John the Evangelist, kaya lang siya naging prophet dahil kay Jesus Christ, pinasulat sa kanya yung Book of Revelation. Si Jesus Christ nag-utos kay John the Evangelist, isulat niya, no? Para may magbigay sa atin ng Book of Revelation.
Pero ito ay, yung Book of Revelation, salita ito ni Jesus Christ. So, basahin natin, nabanggit natin Tree of Life. Ang dami kasing segue. Babalik ulit tayo sa Tree of Life. In the middle of its street, dito sa Revelation chapter 22, verse 2, in the midst of its street, and on either side of the river, in the middle of the street, and on either side of the river, was the Tree of Life. So, nabanggit yung Tree of Life dito sa una pa lang, Genesis chapter 2, nabanggit ulit sa last book in the Bible, Revelation chapter 22. The Tree of Life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Healing of the nations. Healing, pag healed ka na, meron kang life. Eternal salvation. Dahil yung leaves ng Tree of Life, hindi nawawala yon. Kaya, merong eternal salvation. Verse 3 of Revelation chapter 22, and there shall be no more curse. Ano ba yung curse? Yung curse na nasa atin dahil sa ating kasalanan ay death. That's the curse. Akala nyo, ay sinumpa, nagkaroon ng nambara. Hindi gano'n ang curse. Ang curse ay death. But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Ano ang nandun? Throne of God and throne of the Lamb. Magkaiba. Si throne ni Almighty Father at throne ng Lamb. Throne ni Jesus Christ. So, Jesus Christ is also God. Para lang ma-distinguish dito, tawag sa kanya, Lamb. Kasi, He gave His life for us. Para lang maiba ang kanyang tawag. Kasi, but the throne of God and of the God, para lang masabi na si Jesus Christ itong isang God. Kaya, sinabing Lamb. Naintindihan natin? Shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. Makikita natin ang mukha ng tatay natin. Hindi ba kayo excited? Excited ako. Makikita natin ang mukha ng tatay natin. Makikita natin ang mukha ni Jesus Christ. At yung name ng tatay natin, nasa forehead natin, nasa mukha natin. Nasa mukha natin. Malaki ang susulatan sa noo ko, malaki ang noo ko, malaki. Baka naka-caps lock ang nakasulat na pangalan sa noo ko. Malapad yung susulatan. Verse 5 of Revelation chapter 22, there shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun. Hindi na kailangan ng sun. Hindi na kailangan ng moon. Hindi na kailangan ng stars. Hindi lang kailangan ng gabi. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. They shall reign forever and ever. Who are these people? They. Tayo to. We will reign with Jesus Christ forever and ever. Itinaas tayo, Almighty Father ni Jesus Christ. Una pa lang, He created us in His image and likeness. And then, at the last book of the Bible, nakalagay dito, we will reign with our Father and Jesus Christ, the Lamb, forever and ever. That's why we have a hope and a future with our Father. Something to look forward to. That's why while we are still on earth, we must work
What is work? To obey our Father, to love Him, and to love our brethren. That's the work that the Almighty Father wants us to do, to obey Him, to trust Him, to have faith in Him, to believe in Jesus Christ. That's the work that our Father wants us to do. That's our responsibility as His children. Ano pa ang meron? Balik na tayo sa Genesis chapter 2. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Andun, dito sa Garden of Eden, nandito yung tree of knowledge of good and evil. But on the book of Revelation, it was not mentioned that the tree of the knowledge of good and evil was in the book of Revelation. It's not mentioned there. What if this tree of knowledge of good and evil is just a simple tree? Pangkaraniwang tree lang. Na it's only a test. Pangkaraniwan lang na puno. Example, no? Wala bang ano dito? Bagay. Kunyari tissue. Example lang, kunyari tissue. Sabi ni Almighty Father, wag mong gagamitin yung tissue na yan. Wag mong gagamitin yung tissue na yan. Magiging ano ka, magiging knowledgeable ka. Ha? Wag mong gagamitin yung tissue na yan, yung tree of knowledge of good and evil. Wag mong gagamitin. Ayokong gamitin mo yan. So, simple lang na tree to. Or simple lang na tissue to. Ha? So, ituloy natin muna, no? Mamaya natin ibalik ka ng tissue. Verse 10, now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became 4 river heads. So, when we check the map, malapit sa Kuwait. Pero hindi mahanap. Kasi 4 river heads, no? So, ang mga tao, chinek nila lang sa mapa, saan ba may 4 river heads na nag-meet? The name of the first is Pishon. It is one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold. Alam naman natin, sa Middle East, maraming gold doon. So, may river doon, pangalan, Pishon. That's the first river. And the gold of that land is good. Bdellium and the onyx stone are there. Ano yung bdellium? Bdellium is a fragrant resin produced by a number of trees related to myrrh, used in perfumes. Bdellium ang tawag, ginagamit sa mga perfumes. It's also an aromatic gum resin na nabanggit sa Numbers chapter 11 verse 7, with a pungent taste derived from Commiphora. It is a mucilaginous exudation of a tree similar to myrrh, and sometimes found as an adulterant of it, much sought after by ancients for use in perfume. Bdellium, is this the same as agar wood? Or algum tree? Algum, agar, bdellium, algum. May UM eh. Algum. Kasi pag may UM, kahit konting, konting tunog lang, no? Or konting tunog sa similarity, parang may ganun eh. And the onyx stone are there. The name of the second river was Gihon or Gihon. It is one which goes around the whole land of Cush. Yung whole land of Cush ay
Canaanite land. Kilala natin si Cush, di ba? Si Cush ay anak ni Ham, na ang father niya ay si Noah. Nagkasala si Ham, anak niya si Cush. At si Cush, dito galing si Nimrod. So, itong whole land of Cush, maitim ng mga tao dito, dark-skinned. Ibabang part, no? The name of the third river is Hiddekel or Tigris. It is one which goes toward the east of Assyria or Ashur. The fourth river is the Euphrates. So, yun yung 4 river beds. River heads. Nagko-converge sila. Nagsasama-sama sila, 4 na river yon. Doon malapit yung paradise or Garden of Eden na hindi pa rin mahanap ng mga tao hanggang ngayon. Bakit? Paikot-ikot ang mga tao, hindi nila matukoy kung saan talaga. Protected by the Almighty Father. Then the Lord God took the man or Adam and put him in the Garden of Eden. So Eden is the heart of the earth. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it, to cultivate it, para alagaan. Inilagay niya si Adam or si Adan sa Eden para alagaan yung mga halaman, no? To cultivate it, to tend it, to keep it. So, ang ginagawa ni Adan, anong pangalan ng halaman na to? That's the sycamore tree. Binigay na ni Almighty Father, kaya nga ang subdue it, sabi ni Almighty Father, kaya si Adan na nagpangalan sa mga tree. Anong pangalan niya? Rose yan, tulip. Gusto ko yung pangalan doon, Nara. Yung mga halaman, no? Mga fruit-bearing tree, mga shrubs, mga flowering trees. May flowering trees ba or flowering shrubs? Yung orchid. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Inutusan niya si Adan. Lahat pwede mong kainin dito sa garden. But the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Hindi mo pwedeng kainin yung fruit ng tree of knowledge of good and evil. Yun lang ang hindi mo pwedeng kainin. Ha? Lahat kainin mo na. Yung puno ng ng mangga, puno ng apple, orange. Kainin mo, lemon tree, very pretty. Yung lemon tree, kainin mo na rin yung yung bunga nun, yung kalamansi. Lahat 'yan, ha? Buko, marunong na kayo magbalat ng buko, no? Si Adan, tigas yung buko, ha. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Pag kinain mo yung tree of knowledge of good and evil. So, it's just a simple tree lang ito. It's a test for Adam. Kung susundin ba niya, ito simple tree to. Ha? Check lang natin kung susunod ka ba. Ito lang ang hindi ko pinapakain sa'yo. Lahat kainin mo na. Kaya, ang test dito, ano bang gagawin ni Adan? Dahil may free will si Adan eh. Will he obey me? Or disobey me? Magiging humble ba siya? Or prideful? Magpapasakop ba siya sa akin? O hindi? Yun ang tanong, no? Pero alam na ni Almighty Father ang gagawin ni Adam. At alam na rin niya ang gagawin ni Eve. Alam ni Almighty Father. Maraming plano si Almighty Father. Kung may ganito. Alam na ni Almighty Father. Yung mga backup plans si Almighty Father, alam niya.
Kung saan ba pupunta? And the Lord God said, "It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him." Hindi maganda na mag-isa ang isang lalaki. Nalulungkot siya. Gagawa ako sa kanya ng isang helper or katulong. O baka sabihin may katulong pala. Helper, tutulong. Help, tutulong, katulong, no? Comparable to him, kapareho niya. So si Almighty Father, nagawa na niya yung tao, tinuruan na niya lahat, pero iniisip pa rin niya, naku, malulungkot itong si Adan, walang kasama, kailangan na ng kasama, gagawin ko siya ng kasama. Iniisip pa rin ni Almighty Father ang tao na walang kasama. Napakabait ni Almighty Father. He's always thinking of us. Kung ano mga bagay na makaka-benefit sa atin. Hindi para sa kanya dahil alam na ni Almighty Father, He's powerful. Iniisip niya kung ano makaka-benefit sa atin. Verse 19. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them, and whatever Adam called each living creature, that was his name. So si Almighty Father, tinawag niya lahat ng mga animals. So line up kayo mga animals dito. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam. Brought them. Inilapit pa niya. Ang bait niya. Inilapit ng Almighty Father yung mga animals kay Adam. Lumapit kay Adam. Pangalanan kayo. Ang bait ni Almighty Father, di ba? Sinong tao sa atin ang meron kayong hayop, di ba? Or animal na inaalagaan? Meron ba kayong akin to, ako magpapangalan dito kasi ako ang bumili nito. Pero si Almighty Father, siya na ang gumawa ng animals, pero inilapit niya sa tao, sige, ikaw magpangalan dyan. Napakabait ni Almighty Father. Brought them to Adam. Line up kayo dyan. Papangalan kayo ni Adan to see what he would call them. So nakabantay si Almighty Father. Ano ang tatawag niya sa mga animals kaya ano to ng anak ko? And whatever Adam called each living creature, that was his name. Dog to, ito elephant, ito giraffe, hippopotamus. Nung bata ko, akala ko, ay, hippopotamus. Yung pala, hippopotamus ang pagpo-pronounce, no? Rhinoceros. O, yun. Pinangalan niya. Ay, horse, donkey, cow. Pag babae, anong tatawag mo? Pag lalaki na sheep, ram. Pag babae, hindi ko naman tawag. Ito dog, cat, ito mouse, ito rat. Magkaiba sila kasi iba itsura nila. Yung mouse tsaka rat, diba? Kaya iba ang tawag ko sa kanila. Ito, frog. Isa, tortoise. Isa, turtle. Kasi yung tortoise, naglalakad sa land. Yung turtle, nandun siya sa dagat. Magkaiba yung tortoise sa turtle. Although magkaitsura sila ng pareho sila ng itsura, nagkakaiba sila sa paa. Dahil yung turtle, walang paa. Ang meron siya ay palikpik. Pero yung tortoise, meron siya paa, no? Na gumaganon. O ito mga insekto. Lapit kayo mga insekto. Lamok, langaw, bees, langgam, mga butike, mga ito, ipis yan, ipis.
Yung mga ahas. Crocodile. Yung sa alligator, kasi magkaiba yung kanyang snout, no? Yung crocodile, ganun siya. Medyo flat. Yung alligator, pahaba naman. Yun ang difference. Kaya magkaiba sila ng pangalan. Pinigay ni Almighty Father kay Adan lahat kung ano yung papangalan niya sa mga animals. Yung ostrich, malaking ibon, pinakamalaking ibon, ostrich. Pinakamalaking maliit na ibon, yung hummingbird. Mga unggoy. Itong ape, kamukha siya ng unggoy, pero hindi totally Unggoy, orangutan, ape. Kaya magkakaiba sila. Pinangalan ni Adan, ibinigay ni Almighty Father, pinaline up ni mga animals. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, eagle. Ano pa ba? Yung vulture. And to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. Wala siyang makitang kapareho niya. It is not good that a man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Kaya pinatawag ni Almighty Father kung may mapipili ba siya na magiging kasama niya. No? Walang mapili si Adan, parang hindi ko makakasundo yan. Iba itsura eh. Meron silang mga partner. Ako wala akong kapareho. Si Adan, no? Wala siyang kapareho. Pero yung mga animals kasi, may babae at may lalaki. Gaya ng rooster tsaka hen. Sila ang mag-asawa. Ngayon, si Adan, nag-iisa lang siya. But for Adam, there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. Pinatulog ni Almighty Father si Adan. Hindi na kailangan pang injectionan para makatulog si Adan. No? Ano nga ini-inject para makatulog? Para hindi makaramdam? So, yun ang ginawa ni Almighty Father. Pinatulog lang niya si Adan. And he slept. Malalim ang tulog ni Adan. Hindi niya naramdaman. Malakas yung pagpatulog ng Almighty Father kay Adan. And he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. So, binukas ni Almighty Father yung tagilira ni Adan. Kumuha siya ng isang rib at sinara yung flesh. Then the rib which the Lord had taken from man, He made into a woman. Naging tao. Yung buto. Yung buto na galing kay Adan, naging tao, naging babae. And He brought her to the man. So nakita niyo yung babae? Si Adan, galing siya sa putik. So yung babae naman, galing kay Adan. Ba't Adan? Ba't Adan? So yung babae hindi na dumaan pa sa pagkaputik. Kaya pala iba ang amoy ng lalaki sa babae, no? Ang amoy ng lalaki medyo musky, pero yung babae iba ang amoy, no? Amoy tao na hindi masyadong maamoy. And He brought her to the man, si Almighty Father. And Adam said, "This is now bones of my bones." Ito na galing na sa akin to, kamukha ko na siya, oh. Galing siya sa akin. "This is now bones of my bones and flesh of my flesh." Galing din sa ko to, flesh ko to, sa laman ko to, sa akin siya galing. Excited si Adan. Ngayon ba excited ba yung lalaki? Hindi naman excited yung mga lalaki. "She shall be called woman, because she was taken out of man."
Yun ang sabi ni Adan. This is now my bones of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Sabi ni Adan, tawag ko sa kanya woman. Because she was taken out of man. No? Ang Hebrew word ay isha. Ang lalaki kasi na Hebrew word ng man ay ish. And then pag babae naman ay isha. So, lahat tayo, galing tayo sa man. We were taken out of man, ang mga babae. Kaya nga, di ba, pag yung ikinakasal ka, kinukuha mo, yung mga anak ng pangalan, baliktad, mga pangalan ng anak mo, galing sa tatay, no? Dahil nga, galing tayo sa lalaki. Ngayon sa society hindi maintindihan. Bakit ipapangalan sa babae? Ay bakit ipapangalan sa lalaki? Dapat sa babae. Hindi maintindihan. May nabasa ako, sabi, hindi, babae tayo, dapat tayo ipapangalan ko, ang i-apelido ko sa anak ko ay apelido ko, babae. O babae ka nga. Pero yung apelido mo saan galing? Sa tatay mo, di ba lalaki rin? O. Ang galing, akala ng tao kasi matalino na sila, no? Mayabang kasi ang tao, prideful. Akala ng babae matalino na siya. Therefore, a man shall leave his father and mother. So pag mag-aasawa, iiwan na ng lalaki ang kanyang nanay at ang tatay. And be joined to his wife. And they shall become one flesh. Bakit nagiging one flesh ang man at woman? Kasi pag naging mag-asawa sila, magkakaroon sila ng anak. Bago sila magkakaroon ng isang anak, nagko-connect silang dalawa, di ba? Nagiging isa sila. Nagiging isa sila. Yung bolt and nut, ano yon? Example yun ng bolt. May laba akong bolt. Ito na lang. Matungkating ko. Dalawa sila. Ito ay lalaki, ito ay babae. Magkaiba sila. Pero pareho sila. Pero pag pinagsama na sila, nagiging isa na sila. Pag binili mo, isa na to. And they shall become one flesh, and they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Hindi sila nahihiya. Wala silang insecurities, kaya hindi sila nahihiya, kahit na sila ay hubad. Hindi na nakita ang kapangitan sa kanila dahil innocent sila. Pero, pwede silang magpadami. Okay? Go forth and multiply, subdue the earth. Pwede sila magpadami. Nakahubad sila, hindi sila walang malisya, pero pwede silang magpadami. Meron na silang reproductive system nito. Kaya nga, go forth and multiply. So kahit hindi sila nagkasala, pwedeng mag-go forth and multiply. Kaso, nung nagkasala sila, ang pagkakaiba lang, itinapon na sila sa labas ng Garden of Eden at yun na, mahihirapan na sila. Pero kung hindi sila nagkasala, nandun sa Garden of Eden, dadami ang mga tao sa Garden of Eden at ang buong mundo. Magiging maayos. Dito tayo sa Genesis chapter 3. So alam natin, nagpangalan sa mga animals, lalaki, ha? Baka magalit na naman ng mga feminists dyan, mga babae. Bakit? Bakit lalaki? Dapat kami rin. Hindi. Huli ka na ginawa. Unang ginawa na lalaki. Sorry. Design ni Almighty Father yan. Alam ni Almighty Father ang future. Alam na niya yung ugali ng babae. Genesis chapter 3. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made.
cunning, which means sly, at magaling mag-manipulate. Yun ang ugali ng serpent or ahas. More cunning than any beast of the field. At yung serpent nun, dati, meron siyang mga maliliit na paa or dalawang paa. No? So pag binaliktad mo yung ahas, meron siyang paa na naging naging vestigial na or lumiit na, lagi ko nalilimutan ng word na vestigial. Nag-atrophy. Naging undeveloped. Dati meron, developed. Ngayon naging umatras, naging undeveloped or naging rudimentary. Mayroon pang magandang word vestigial. Naging trace na lang yung kanyang paa. Meron siyang dating paa, pero nagkaroon na ng trace na dati merong nakalagay doon, nawala na. Remnant na lang ang nandun, ha? Na dating kapansin-pansin, ibig sabihin ng vestigial, kapansin-pansin, ngayon hindi na mapapansin dahil nga na undeveloped na siya, umatras. Naging inconspicuous or undetectable yung paa ng snake. So pag binaliktad mo yung snake, merong sa kanyang mga scales, merong kakaibang scales doon na sa pag binaliktad. May snake pa kayo. So yung snake, cunning, sly, manipulative. And the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Sinabi ni Almighty Father kay Adam or Adan na huwag kainin ang fruit of the fruit of the tree of good and evil, or the tree of knowledge of good and evil. Ano nga yan? Tree of knowledge of good and evil. Tree of the knowledge of good and evil. Yun ang utos ni Almighty Father. Ngayon, kinausap ng serpent si Eva. Sinabi dun sa babae, sinabi ba talaga sa inyo ng Diyos na hindi nyo pwede yung kainin lahat, pero hindi nyo pwedeng kainin ang isang tree sa garden? And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Sinabi ba ni Almighty Father na any tree or of the garden, hindi nyo pwedeng kainin? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the gardens. We may eat the fruit of the trees of the gardens. Pwede namin kainin ng mga prutas sa mga puno sa garden. But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, pero yung fruit ng tree na nasa gitna ng garden, God had said, you shall not eat of it, nor shall you touch it, lest you die. Pero
Yung isang tree na yon, merong fruit yon. Utos ni Almighty Father, wag namin hahawakan, wag namin kakainin dahil kami ay mamamatay. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. Hindi ka talaga mamamatay. Hindi ka mamamatay. Sure na ako, hindi ka mamamatay. Sabi ng serpent, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Kasi hindi ka mamamatay. Ang mangyayari lang sa'yo, alam ng Diyos na pag kinain mo yun, mabubuksan ngayon ang iyong mga mata. Magiging parang Diyos ka. Malalaman mo ngayon kung ano yung kasamaan at kabutihan. But it's only a simple tree. Test yun ni Almighty Father. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. That's the verse 6 of Genesis chapter 3. Nung makita ng babae, na-convinced siya, isang salita lang, na-convinced na siya agad, no? Parang chismis lang, no? Yung mga babae, ang mahilig sa chismis. Isang salita lang, naniniwala na agad yung mga babae. So the woman saw that the tree was good for food. Na-convince agad siya. That it was pleasant to the eyes, a tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pleasant to the eyes, lust of the eyes, desirable to make one wise, pride of life. She took of its fruit and ate. Lust of the flesh. Naintindihan ninyo na binabanggit dito sa, so yun ang kasalanan ni Eva. Lust, naumpisa sa lust of the eyes, lust of the flesh, na nakasulat sa 1 John chapter 2 verse 6. Kasalanan ni Eva. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So anong kasalanan ni Eva? Nakita niya na maganda sa paningin pwede kainin, lust of the eyes. At magiging matalino siya, pride of life. Lust of the flesh naman, dahil mabubusog siya, masarap kainin, lust of the flesh. No? So yun ang kasalanan ni Eva. Naghangad siya. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Ang masama pa, inimpluwensyahan niya. Nang impluwensya siya ng kasamaan sa kapwa niya na ginagawa natin. Nag-iimpluwensya tayo ng kasamaan sa kapwa-tao natin. Then the eyes of both of them were opened. Nabuksan ang kanilang mga mata, and they knew that they were naked. They sewed fig trees together and made for themselves coverings. Ang pagkakain nila, nabuksan ang kanilang mga mata. Paano nabuksan ang kanilang mata sa pagkain? Because of disobedience. Nakita nila na pangit sila, na may insecurity sila, kailangan nilang takban yung kanilang insecurity, na hindi sila perfect. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves covering. Tinakpan nila ang kanilang sarili. Napangitan sila sa sarili nila, nahiya sila. Kagaya tayo. No? Sa mundo na to, anong hinahangad natin? Kaya tayo nagiging selfish, greedy, arrogant, prideful, lust of the flesh. Gusto natin na magkagusto yung mga tao sa atin. Gusto natin na
Yung ibang mga lalaki, gusto lahat tikman ng mga babae. May mga babae yung gusto lahat tikman lalaki. So that's lust of the flesh. And at the same time, lust of the flesh, gusto mo yung mukbang. Kain ka ng kain. Lahat gusto mo, sakupin yung pagkain. Ipon ka ng ipon ng pagkain. That lust of the flesh. Lust of the eyes, nakikita mo ngayon, yung gusto ko ng ganong mga bagay. Gusto ko ng magandang kotse, gusto ko ng magandang bahay. Lust of the eyes. So, ano nangyari yan? Pride of life. Kailangan mataas ang tingin nila sa akin. Kailangan ako ang pinakamatalino, pinakamaganda, pinakamayaman, pinaka-powerful, pinaka-wealthy. That's pride of life. Kaya nagkanda, sira ang buhay natin. Trabaho ng trabaho ang tao, nakalimutan si Almighty Father para sa mga bagay na hindi importante. Nakalimutan si Almighty Father. At dahil sa nakalimutan si Almighty Father, napalayo kay Almighty Father, humangad ng mga bagay na hindi pwede sa kanila. Lumapit ngayon sila sa ibang mga false gods, yung mga nag-influensya sa kanila na gumawa ng kasamaan. Kaya gumawa sila ng wooden images, carved images at molded images, at yun ang kanilang sinamba, na yun ang influence ni Satan sa mga tao. Para sila yumaman dito sa mundo na to, dahil sila ay nagkaroon ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang ganda ng plano ni Almighty Father sa atin. Lahat ibinigay sa atin. Pero anong ginawa natin? Ano ang ibinalit natin sa kabutihan ng tatay natin sa atin? Kasamaan, disobedience, and pride. Inisip natin na hindi tayo mahal ni Almighty Father. Hindi tayo naniwala sa tatay natin. Naniwala tayo sa mga sabi-sabi. Dahil sa culture and tradition ninyo, na doon kayo naniwala, imbis na maniwala kayo sa salita ng Diyos, naniwala kayo sa kasinungalingan ni Satanas. Kaya nasira ang buhay natin. At dahil doon, napupunta ang kaluluwa ng mga tao sa impyerno. Naniwala sa mga pampaswerte. May naparada naman ako, no? Gusto ko lang mag-comment eh. Bakit ka nagbebenta ng pampaswerte? Hindi ka ba sinuswerte sa pagbebenta mo ng pampaswerte? Nasa iyo na lahat ng pampaswerte na, hindi ka pa sinwerte? Bakit mo binibenta? Ngayon, pag sumagot siya na hindi binibenta ko to para ma-share ko naman sa tao na swertehin din sila. Kung gusto mo talaga na swerte ng mga tao, bakit hindi mo lang ilibre? Kasi total swerte ka na. Ngayon, ilibre mo naman sa ibang tao yung pampaswerte mo para swertehin din sila. Maging masaya lahat ng tao. Libre na lang. Bakit hindi mo ilibre? Bakit may bayad? Nakakasagot ba ang tao doon? Hindi. Dahil sinungaling ang tao. Prideful. Gustong kumita. Gusto manloko ng kapwa-tao. Gaya ni Satanas. Manloloko, sinungaling. Tayo, bilang anak ni Almighty Father, anong responsibility natin? To obey Him. That's why we have the Bible. That's why the Almighty Father sent Jesus Christ to us. Dahil nagkakandaligaw-ligaw tayo. Nasira ang buhay natin. Kung sino-sino ang pinaniniwalaan natin. Para tayong nagkalat tayo. Ngayon, dahil kay Jesus Christ, inipon niya tayo. He gathered us. And by the precious blood of Jesus, we will be saved. So that we may claim our inheritance. Makabalik tayo sa tatay natin. Makuha natin ang ating inheritance. Dahil, importante tayo sa Kanya. Kahit na nagkasala tayo, because of Jesus Christ, mapapatawad tayo. Thank you, and God loves us all so much.